Grabe, December na kapatid. Ilang days or weeks na lang, matatapos na ang 2025. Malapit na namang magsimula ang bagong taon. Pero baka napaisip ka, napatulala, napabuntong hininga o napatanong kung paano mo nalagpasan yung nagdaang 11 buwan. May mga araw na baka munti ka ng sumuko. May mga gabing hindi ka nakakatulog. May mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa. May mga taong nawala at iniwan ka. Pero yan ka kapatid, nandyan ka pa, buhay ka pa, humihinga ka pa, lumalaban, may lakas. At hindi yun dahil sa sarili mo, hindi dahil magaling ka, kundi dahil mabuti ang Diyos sa buhay mo. God has kept you for 11 months at hindi yun aksidente. Pakinggan mo to kapatid. Pag-ibig mo Yahweh hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Sabi dito, hindi lang po new every year or new every decade, kundi new every morning. Ibig sabihin, sa bawat araw na nakaraang 11 buwan, mercy ni Lord ang nagpanatili sa'yo. Mercy ni Lord ang nanatili sa buhay mo. Protection, provision, favor, strength, lahat yan ang Diyos po mismo. Yung mga times na munti ka ng mapahamak, yung mga bills na akala mo imposibleng mabayaran, yung depression na munti ka ng lamunin, o yung anxiety na bigla na lang nawala after you prayed, yung trabaho, health, pamilya, peace of mind. Hindi po coincidence yun. Kabutihan po ng Panginoong Hesus yun sa buhay mo. Sabi nga po sa Psalms chapter 68 verse 19, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Sabi doon, daily, hindi po monthly, hindi once a year. Araw-araw kang may biyaya mula sa Diyos. And the same God who carried you through 11 months will carry you through the 12 and beyond. Sa susunod na taon at sa mga susunod pa. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos na sumalo sa iyo noong January, yung Diyos na nagbigay ng strength sa iyo noong March, yung Diyos na nagligtas sa iyo ng July, yung Diyos na nag-comfort sa iyo ng August, at yung Diyos na kasama mo sa nagdaang 11 buwan, siya pa rin ang Diyos ngayong buwan. Siya ang Diyos sa susunod na taon at magpasawalang hanggan. Hindi siya nagbago. Hindi naubos ang awa niya. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya. Hindi lumilipas ang faithfulness niya. Kaya nga po sabi sa Malakay chapter 3 verse 6, For I, the Lord, do not change. Kaya kapatid, bago ka humiling ng bago ka magplano ng mga new goals mo sa susunod na taon, bago ka pumasok sa panibagong taon, stop, look back, and say, Lord, thank you sa protection, sa provision, sa peace, sa mercy, sa second chances, sa daily strengths, napakaraming opportunities, doors na binuksan mo para sa akin. Dahil kung hindi dahil sa iyo, Lord, hindi ako aabot dito, at kung hindi dahil sa kabutihan mo, wala po ako rito. Kapatid, aminin man natin at sa hindi tayo naging perfecto. Hindi tayo naging consistent. Hindi tayo laging obedient sa Diyos. Pero si God, pero si Lord, consistent, faithful, steadfast, unchanging. Kaya pakinggan mo to kapatid. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Kaya bago matapos ang taong ito kapatid, ilabas mo pasasalamat mo sa Diyos. Papuri mo sa Panginoon. Hindi lang dahil sa mga magagandang nangyari sa buhay mo, kundi pati sa lahat ng hirap at pagsubok na dinanas mo na hindi ka iniwan ni Lord. Sa bawat araw na lumipas, hawak ka niya. At sa bawat taon pa at araw na darating ay hawak ka pa rin niya. Kung may isang bagay kang hahawakan this coming year, ito yun kapatid, that God never change. Kung hawak ka ng Diyos na hindi nagbabago, walang taon na hindi mo kayang lagpasan. Dahil kasama mo ang lakas, ang liwanag, ang tagumpay, ang gabay at ang tamang daan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen?